napapanood ko yung mga content si Doc Ron. Now, for people attacking him professionally, I think that social media is not the right avenue for that. So para sa mga tao na may complain sa kanyang skills or techniques as a physical therapist or his ethics as a professional, hindi social media ang tamang avenue. And personally, pumunta ako sa clinic ni Doc Ron as a patient, and I will say na he is truly a professional. So now that his profession is out of the way, I would like to raise a question to Doc Ron. Now, unahan ko na kayo. Baka mamaya sabihin nyo, oh, bakit yung line of questioning niya sounds as if he is favoring yung mga LGBT na yan. Siguro ba din yan? Ladies and gentlemen, that's poor comprehension. The reason why I'm asking this is number one, because I'm curious of the answer. I want to understand Doc Ron. And syempre, as a lawyer and a public servant, sa amin kasi sa agency namin, meron kaming GAD or Gender and Development Committee na nagdi-discuss patungkol sa gender orientation. And at the same time, syempre, the Supreme Court, who also highlights the use of gender fair language. So again, ulitin ko lang, kaya ako to tinatanong kasi gusto kong malinawan sa viewpoint ni Doc Ron. Okay, so ngayon, punta na tayo sa ating situation. So ang sabi ni Doc Ron, ang mga bading ay masusunog sa apoy ni Satanas. So ano ang resolve? ABC. Accept that Christ is your Savior, believe that He can save you, and confess. So ibig sabihin, lalaki, naging bading. Apply the ABC, balik ka sa dati mong kasarian kung ano ka nung pinanganak ka, which is lalaki. So ang question ko lang is, number one, pag bumalik sila sa dati nilang kasarian, yung original nilang kasarian, re-respetuhin na ba sila ng society? Pag ba sila ay bumalik at nag-factory reset, respetuhin na ba sila ng society, yung mga bading? It's not a question of respect. Hindi man kino-question yung kung may respeto sila o walang respeto sa kanilang society. O kung ganoon din sila, vice versa, di ba? It's not a question of respect. It's a question of what's right. Lalaki ka. May ethics ka, may Dragon Balls ka. Yun ang tama. It's a question of what's right. O bumalik ka na sa pagiging lalaki, so now you deserve my respect. However, bumalik na siya sa pagiging lalaki, di ba? Kaso, ang argument naman ng iba, paano ka magiging lalaki? Eh, napuwetan ka na. So, ang second question, Doc Ron, meron ba talagang babalikan? Kasi kahit bumalik sila sa dati nilang kasarian, society will still question them for their sex. O, so recap, lalaki, naging bading. Ngayon, in-apply yung ABC. Okay, pumunta na dito, naging lalaki na ulit. Kaso, napuwetan na nga. So, hindi ka naman talaga tunay na lalaki. You know, we could only control our own actions, di ba? Hindi mo pwedeng kontrolin yung actions ng iba eh. Ngayon, kung questioning ka ng iba, problema nila yun, di ba? Sila magdadala nun. It's not about anong mararamdaman ko pag kinwestiyon ako ng iba. No, it's not about that. It's how you handle things. Di ba? Kung nagbalik loob ka, naging lalaki ka, pinangatawan mo, judge ka ngayon ng mga tao, and yet pinapakita mo, hey, nagpapakalalaki na ako, wag niyo akong ganyanin. Respetuhin ka naman eventually. Di ba? Society is always judgmental, and it's not a question of questioning ka ba ng society. Hindi. It's not about that. It's a question of ano yung tama. Ano yung tamang gawin? Maging lalaki ka. Dahil wag mo tawagin sarili yung babae. Wag kang entitled. Wag kang pumasok sa banyo ng mga babae. Dahil hindi ka babae. Balik ulit dito. Ngayon, third premise, leading to the third question. So, di ba may sinasabi si Doc Ron or si Sir Jack or others na distinction ng kabaklaan? Bading, guding. Now, paano nila sinasabi na guding ang isang tao? Say for instance, trans women are women, yun ang narrative. Kapag sinabi mo, no, trans women are not women, lalaki pa rin kami. So, ibig sabihin, guding ka. However, pag sinabi, trans women are women, yes, women ang trans women. So, ibig sabihin, bading ka. So, the third question is, assuming may mga bading, they accept yung narrative ni Doc Ron na okay, from now on, trans women, no, we're not women. Lahat kami, lalaki pa rin kami. Oh, so, yan ang mindset ng lahat ng bading. So, the question again remains, will they now be respected? Again, it's not about the question of respect. Hindi naman yun ang pinaglalaban nila eh. Hindi naman nila pinaglalaban yung respetuhin sila. Pinaglalaban nila mag-dominate sila. O hindi, kailangan makapasok mo sa banyo mga babae kasi babae rin kami. Kailangan respetuhin nyo kami bilang bakla. Kailangan VIP treatment kami. Kailangan red carpet treatment kami. Yun ang ginagawa nila. It's not about a question of respect or acceptance anymore. It's not that anymore. It's a question of anong attitude nila over sa mga tao na straight na gusto nilang patahimikin. Ay, straight ka, hindi ka pwede magsalita kasi kukuyugin ka namin mga LGTV. May community kami, malaki community namin, ibubuli ka namin, tingnan natin makapagsalita ka pa. So it's respeto, it's not about that. We're not even there yet. Kasi kung respeto pag-uusapan, bastos yung mga bunganga na marami dyan. Sa kung paano tayo tratuhin as lalaki o yung mga babae, paano sila tratuhin as babae, marerespeto na rin ba sila on equal level? Or, ang sasabihin pa rin is, well, hindi nga allowed yan sa Bible. Sabi nga ng Diyos, dalawa lang ang sex, lalaki at babae, bading ka pa rin. Kaso babalik na tayo sa unang situation, lalaki, naging bading, ABC, naging dito, kaso sabi na pwede na, so bading siya. So ang ending, and ang pina-question ko is, what's the end point of all of this? The end point is, yung pagiging entitled nila. Yun ang question ko. Ba't kayo entitled? Kaya kayo naging bading kasi entitled kayo. May attitude kayo. Tapos bobo pa kayo. Ayaw nyo pa i-maintain. Tapos pag sinagot kayo, let's say sinagot ko ng matino, for example, let's say sumagot ako ng matino saan, anong gagawin nila? Magpapadala ng mga pictures na hubad, bababuyin ako, bababuyin ng pamilya ko, bababuyin yung personality ko. Asan ang respeto? Ad hominem. Imbis na sumagot ng tama, kung saan makapag-diskusyon tayo ng tama, and then later on, siguro magse-separate tayo, we agree to disagree, wala namang problema. Wala sanang laitan, pero sino nagsisimula ng laitan? Yung mga bading. Yun ang question. Doon natin na-differentiate ang bading sa guding. Kasi yung guding, kahit paano nakakaintindi, yung mga bading, wala talagang pagkaunawa. Kasi pag bading ka, condemned ka. Pag sinuppress mo naman yung kabadingan mo,
may natatawag pa rin sa'yo, paminta. So, derogatory pa rin yun. Ngayon, kung bading ka and you revert to being a man, still, society questions you. If you stay quiet, you're tolerated by society. How do I say so? Kasi, pag nagsalita ka about your rights or about you standing up for yourself as a member of the LGBTQ, ang sasabihin ng mga tao, you're demanding more rights than what you already have. Demanding kayo. So, Yes, demanding naman talaga eh. Imagine mo, yung nangyari sa Cebu, di ba? Pinatayo yung waiter. Tinawag mo akong, sir, nakita mo mama ko, kahit mukhang bruskong lalaki pag mumukha, no? Imagine mo, patayuin yung tao, yung waiter, just because natatakot matanggalan ng trabaho, siguro yung waiter, patayuin. Tinawag mo akong, sir, hindi pwede yan. Dapat mamang tawag mo sa akin. Papasok ako sa banyo ng babae kasi babae ako. Oh, asan ang respeto dun? Asan ang boundaries nila dun? It's not about It's not about kasi nangihingi kayo ng more rights than what you deserve. Tinanggap na nga kayo, nagdidemand pa kayo. Yes, kasi hindi man sila talaga pwedeng pumasok sa banyo ng babae, hindi sila pumasok sa women's sport, hindi sila pwedeng magsabi na babae sila kasi hindi nga sila babae. Tinanggap na nga natin, nandiyan kayo, nasa paligid kayo, mga bakla kayo, naintindihan namin. Pero yung patahimikin pa yung mga straight, galit kami sa'yo, kukuyugin ka namin ng LGTB. Asan ang tama dun? again, I say this with complete humility and with purpose of trying to understand the viewpoint of other people. I want to ask, ano ba talaga ang resolve na gusto ninyo? Ano ba ang resolve na gusto ng mga tao who doesn't like gays or lesbians? Those of who are which the members of the LGBTQ+A community. Ano ba ang gusto nyong makita sa kanila? Siguro Simple lang. Respetuhin nila na may lalaki at babae na gender. Tanggap namin, nabading sila, walang problema. Pero kung may pagpilitan, pumasok ka sa banyo ng babae, kahit di ka naman babae, kahit mukhang tito-tito, mukhang tatay ka, mukhang lasenggong tatay ka. Pangalawa, kahit pa maganda ka na, naka-hormones ka, huwag mo ipagpilitan na babae ka. Huwag mo pagpilitan. Huwag ka maging entitled. Simple lang naman, di ba? Then we could live in harmony. Huwag mong patahimikin yung mga taong hindi tumatanggap sa inyo porque hindi kayo tanggap, gagalit kayo, kukuyugin nyo ng LGTB community. Asan ang tama dun? Di ba? Paano tayo mamumuhay ng harmoniously kung kayo mismo nagsisimula ng gulo? Kung kayo mismo feeling entitled, talaga naman entitled kayo. Hindi lang kayo feeling entitled yung marami sa inyo. So, paano matatapos? Tingnan nga natin, attorney. which leads me to another point na, di ba sabi ni Doc Ron, hindi siya homophobic. Yet, may video siya nung nakaraan lang of someone dun sa Intramuros na bading, na short hair, na nagpipicture-picture lang, pero kinantahan niya ng Triple B, Bayot Bobo, Bisaya, ginanon niya. Normally, sinasabi niya yan sa mga taong bad ding, hindi sa good ding. So parang ang sa akin, what made you think that that person is a bad ding worthy of that song? Para, alam mo yun, alam naman natin yung purpose ng song na yun di ba? Nung binidyo ko yon, syempre, nag-LSS sa utak ko yun, napakanta ako nun. Are you gonna fault me for that? Na LSS ako? Pwede man kumanta no, pero am I referring to that person? No. Na LSS ako, kinanta ko, di ba? Let's say nakakita ako ng kabayo, kumanta ako, di ba? Sibra, sibra, sibra. Derogatory na ba yun sa kabayo? Hindi naman, di ba? Napakanta lang ako. Sinabi ko ba, nakapulang yun, bading yun. Triple B, Bayot, Bobo, Bading, Dong. Hindi ka naman, ginanong ko ba? Hindi naman, di ba? Pwede ba ako pwedeng kumanta? At my own leisure, nasa loob naman ako ng kotse? So yun, to end this video, again, I will reiterate what I have been reiterating the whole video. I'm asking this because I want to understand the viewpoint of Dr. Ron. To end this video, I'd like to direct your attention dito sa isang section ng Safe Spaces Act. Ito ay conduct of harassment done online na nagbabanggit ka ng transphobic, homophobic remarks and comments whether publicly or privately mo ginawa. I hope that you try to reconsider how you phrase the contents because malala po, mas mataas po ang penalty sa gender-based online sexual harassment. I'm saying this just to inform people, not because I'm accusing a certain person or anyone na, ginawa mo to. No, that's not the purpose. The purpose of this, posting this sa background ko, is for people to actually understand that there is a law. So, please be very careful. Yun lang. And attorney, since we're talking about the law, paano pala yung pangaharas nila sa akin online? Kinukuyog nila ako, sina-cyber libel nila ako, sini-slander nila ako, nagpapadala sila ng mga hubad na pictures, nagpapakalat ng mga AI, nagpapakalat ng mga videos na talaga namang pati pamilya ko, pati mga anak ko, ginagawa baklado yung anak ko, pictures kinukuha sa internet. Di ba? If you want to talk about the law, sila ang kausapin nyo about sa law. Kasi sila yung nag-i-slander sa akin. Sila yung nagkakalat ng mga videos na hindi ko man pinost online yun. Saan ang galing yung mga videos na yun? Obviously, AI. Diba? Sila nagka-create ng slander about me. So kung kaso pag-uusapan, mas marami silang kaso. Kasi sila yung gumagawa ng katarantaduhan. Yung mga bading. So kung kaso pag-uusapan, ang dami ko pwede ikaso sa kanila. You know, as a lawyer, mas marami silang nilabag na kaso. Ako, I'm just talking in general. Sila pinipersonal ako. So, kailan matatapos to? Never. Until hindi sila tumitigil sa katarantaduhan lang, kailan matatapos? Never. It's not gonna happen.
You want respect? Mauna mo na kayo ng respeto. Kung kakausapin nyo sana ako na maayos, di kinausap ko kayo na maayos. Pero hindi, bardagulan ang gusto nyo. Bastusan ang gusto nyo. Walang hiyaan ang gusto nyo. Slander ang gusto ninyo. Paninirang puri ang gusto ninyo. So, paano matatapos to? Straight ako, bading ka lang. Natural, lalaban ako, di ba? Alam mo, hindi ako lumaban. Ginagago nyo na ako.